For today's video ay agang-aga ay meron nga kaming bisita at yan ay ang kapatid ni Lola na si Imadora. Pinapunta nga ni Lola dito sa bahay ang kanyang kapatid dahil may gusto itong pakita na sulat galing Germany. Galing naman si Imadora sa park, naglakad-lakad at nagpa-araw din at dumiretso na nga siya dito sa bahay pagkagaling sa park. Lumamig na nga ulit dito sa Israel kaya naman nakasuot na ulit kami ng panlamig. Pati nga panahon ay hindi na rin maintindihan, ilang araw na mainit pagkatapos ay bigla namang umulan at lumamig na ulit. May daladala nga si Imadora na pagkain para kina Lola. Iniabot niya nga sa akin at pakita ko muna daw kay Lola bago ko dalhin sa kusina. Ganyan nga si Imadora, madalas niyang bigyan ng pagkain sina Lola. Ang tawag dyan ay kusemet o buckwheat sa English at napaka-healthy nga niya na pagkain. Ayan nga't sinili, tinawag ni Lola at pinakuha yung kanyang ointment na pampahid sa mga masasakit sa parte ng katawan. Dumadaing kasi si Imadora na masakit daw yung sa parte ng kanyang balakang kaya naman sabi ng kanyang kapatid ay pahidan daw nung kanyang ointment. Ang kaso ay ayaw ni Imadora at hindi niya daw kilala ang pampahid na yon. Meron kasi siyang allergy at baka hindi daw siya hiyang doon. Pinapunta nga dito sa bahay ni Lola ang kanyang kapatid para patingnan yung sulat na galing Germany. Meron kasi nag-gift o matanaan tawag dito na makukuha si Lola mula sa Germany na nagkakahalaga ng 800 shekel o nasa mahigit 11,000 pesos sa pera natin sa Pinas. Ayan nga't sinili, ligayang-ligay at nakikipagmaritesan sa akin habang kami nakatambay sa salas. Maya-maya naman ay lumabas na din agad si Imadora ng kwarto dahil may kailangan silang pirmahan ni Lola para makuha yung pera na regalo para kay Lola. At pati nga si Lola ay binangon ko na din sa kama dahil gusto nga ni Imadora ay dun sila sa may table pumirma. Bihira nga lamang bumangon si Lola sa kama dahil nahihirapan din siyang maglakad at maupo ng matagal. Si Imadora nga ay may nakuha din na regalo na pera mula sa Germany kaya naman alam na nito kung ano ang gagawin. May kailangan silang permahan at pagkatapos ay kailangan namang ihulog sa post office. Hirap nga si Lola na magbasa dahil malabo ang kanyang mata. At hindi niya nga alam kung saan siya pipirma kaya nagpatulong na siya sa kanyang kapatid na si Imadora. Bukod nga sa regalo na yan ay meron ding natatanggap na pera buwan-buwan ang magkapatid ni Lola mula sa Germany. Parang pinaka-pensyon nila yon dahil naging bahagi sila ng World War sa Romania nung panahon nila. Si Lola ay nakakatanggap buwan-buwan mula sa Germany ng 3,000 shekels o nasa 45,000 sa pera natin sa Pinas. At si Imadora naman ay nakakatanggap ng 4,500 o nasa 66,000 sa pera natin sa Pinas. Tinawag nga ako ni Lola at ipinasulat sa akin yung kanyang bank account number para doon ihuhulog yung kanyang regalo na matatanggap na 800 shekel. At may mga nagtatanong nga po na kung saan daw kumukuha ng pera ang aking mga alaga gayong wala naman daw trabaho. At ayan nga po ang isa sa pinagkukuhanan nila ng pera ang kanilang natatanggap mula sa pensyon galing Germany. At bukod sa pensyon na galing Germany ay meron din silang pensyon na nakukuha dito sa Israel. At pati nga si Nili ay pensyonada na din kaya naman meron din siyang sariling pera. At sa mga hindi pa nga nakakaalam, si Imadora at si Lola ay magkapatid at si Lola ang panganay. Magna 90 years old na nga si Lola at si Imadora naman ay 85 years old. Sina Lola ay hindi purong Israeli dahil ang lahi nila ay Romanian. Kahit nga magkalapit lamang sila ng bahay ay bihira lamang silang magkita. Pero kahit hindi sila madalas magkita ay walang araw na hindi sila nagkakausap sa telepono para magkamustahan. Magkabaliktad nga si Lola at si Imadora. Si Lola ay lagi lamang nasa bahay at ayaw lumabas. Si Imadora naman ay hindi mapirma sa bahay at araw-araw ay nasa labas. Yun kasi ang pinaka-exercise ni Imadora at kapag nasa bahay lang daw siya ay mas lalo siyang nanghihina. Inabutan nga dyan ni Nili ng pera si Imadora para pang taxi. Si Imadora na nga ang maghuhulog ng papel sa post office at ang sabi ni Lola ay mag-taxi na daw ito nang hindi mahirapan sa paglalakad. Nagpaalam na nga din si Imadora at aalis na daw siya. Kahit nga 85 years old na si Imadora ay malakas pa din at kaya pa niyang gumala na mag-isa. Sabi ko nga ay bakit hindi niya kasama ang kanyang caregiver ay iniwan niya daw sa bahay at naglilinis daw ito. Malakas pa nga si Imadora at hindi naman ito alagain kaya naman ang trabaho ng kanyang caregiver ay sa mga gawaing bahay. Minsan ay kasakasama din niya ang kanyang caregiver kapag lumalabas at may pinupuntahan siya. Ayan ang kagandahan kapag malakas pa ang alaga, hindi alagain at kaya pa ang sarili kaya naman mas magaan ang trabaho. At pagkaalis nga ni Imadora ay dinala ko na din si Lola sa kanyang kwarto at masakit na daw ang kanyang likod. Shoutout time! Shoutout po kay Maggie Coria ng California, USA. Shoutout po kay Charis Nazareta. Shoutout po kay Gerald Abugada ng Cagayan de Oro City. Shoutout kay Rachel Ann Moran. Shoutout po kay Ella May Soronio. Maraming pong salamat sa inyong panunood.